Ako ang pinakasikat na makeup artist sa laro. Bago magsimula ang bawat round ng laro, ang mga NPC na walang makeup ay maayos na nakapila. Naghihintay na lagyan ko sila ng makeup. Dahil sa tulong ng makeup skills ko, nadodoble ang nakakatakot nilang dating sa harap ng mga player. Kaya biglang tumataas ang performance nila. Kahit ang Big Boss ay dumadayo pa dahil sa kasikatan ko. Habang tinitingnan ng Big Boss na may 16 na ulo at 32 pares ng mata. Napangiwi ako. Sige, pwede kitang lagyan ng makeup, pero may dagdag bayad yan. Kani-kanina lang, yakap-yakap ko pa ang makeup case ko habang tumatakbo papunta sa film crew. Tapos bigla na lang akong hinayla papasok sa *** game instance. Ang nobya ng demonyo, hindi ko pa naiintindihan ang nangyayari. Nang biglang may sumigaw sa galit mula sa kwarto sa harap. Ano? Umalis ang makeup artist. Paano na ngayon ang bridal makeup ko? 3 beses nang sunod-sunod na kulelat ang instance natin. Kung walang makeup at ayos, siguradong magiging kulelat na naman ang ratings natin. Malapit nang pumasok ang mga players sa instance. Saan naman ako hahanap ng isa pang makeup artist ngayon? Medyo nalito ako sa mga una kong narinig. Pero dahil sa huling sinabi niya, biglang nabuhay ang pagkaraketera ko. Parte na ng buhay ko ang paghahanap ng racket. Kaya agad akong kumatok sa pinto. At buong tapang na nag-alok. Miss, kailangan mo ng makeup artist. Ako na yun. Ilang sandali pa, dahan-daang bumukas ang pinto. Isang dalagang may maamong mukha. Lumitaw siya sa harapan ko na nakasuot ng face mask. Ito pala ang NPC sa laro. Wala siyang dating na nakakatakot. Tiningnan niya ako na para bang hindi nagtitiwala. Player ka. Sinsero akong tumango. Miss, gusto mo bang magpa-bridal makeup? Marami na akong na-handle na kasal. Siguradong mapapaganda kita ng todo. Ganda. Hindi bagay sa akin ang salitang yan. Sabi niya sabay tanggol ng kanyang maskara. Maganda pa ba ako ng ganito? Hindi ako nagpakita ng kahit anong gulat o pandidiri. Umiti lang ako at tumango. Ang ganda mo naman. Lahat ng babae ay may kanya-kanyang ganda. Kailangan mo lang magkaroon ng tiwala sa sarili. Tungkol naman sa mga bahaging hindi perpekto, matutulungan kitang ayusin yan sa pamamagitan ng makeup. Marami sa mga kliyente ko ang insecure sa kanilang itsura. Kapag wala silang tiwala sa sarili, mas lalong hindi ako pwedeng magpakita ng negatibong emosyon. Bahagi yan ng pagiging profesional ko. Natigilan ang babaeng may biyak sa bibig. Tila hindi niya inaasahan ang reaksyon ko. Umikot siya at pabagsak na umupo sa silya. Sige na nga, subukan na lang, wala namang mawawala. Sige, eye makeup mo na ako. Ang punto ay hindi kung gaano kakaganda, kundi dapat gustuhin ng mga manonood na makita ang mga player na halos mamatay sa takot. Sa totoo lang, para sa akin, hindi magkasalungat ang ganda at pananakot. Ang paggamit ng nakakatakot na makeup para manakat ang pinakamababaw na paraan. Pero ang mas epektibong paraan ay kahit na napakaganda mo, nagagawa mo pa ring magdulot ng takot na tagos hanggang sa buto. Mukha kang inosente, pero sa katotohanan, isa kang bulaklak na namumukadkad sa kadiliman. Ang takot ng iba ang iyong sustansya. Pag pinaglalaroan mo na ang isipan ng mga player, masaya kang pumapalakpak, habang may ngiting nakakabaliw sa iyong mukha, at ang biyak sa iyong bibig ay tila lalamunin sila. Ang ganitong klase ng contrast, baka mas gustuhin pa yan ng mga manonood. Player ka ba talaga? Bakit parang pakiramdam ko mas may sayad ka pa kaysa sa akin na isang multo? Makeup artist kasi ako dati sa mga film set, kaya sinusuri ko talaga ang bawat karakter. Kaming mga nagme-makeup sa mga artista, kailangan muna naming maintindihan ang kaluluwa ng karakter, para magawa namin ang pinakabagay na itsura. Medyo delikado nga lang. Pero, tutal, huling-huli na sa ranking ang dungeon natin. Hindi na to lalala pa. Sige, gawin natin yung sinasabi mo. Binuksan ko ang makeup kit. Una, bibigyan ko ng pre-makeup hydration itong si babaeng may punit na bibig. Matagal-tagal na rin siguro siyang patay. Sobrang tuyot ng balat niya. Pagkapahid ko ng toner at lotion. Para itong tubig na sinipsip ng disyerto. Agad itong nawawala. Hindi ko maiwasang payuhan siya. Kayong mga babaeng multo, kailangan nyo pa ring mag-alaga ng kutis. Tingnan mo, may mga babaeng multo na mahigit 40 taon nang patay. Pero mukha pa ring dalagita na 20 taon pa lang namatay. Hindi tulad sa mundo ng mga buhay dito. Kakaunti lang ang mga skincare product at makeup. Tanging ang mayayaman lang ang nakakabili nito. Ang mga makeup namin dito sa horror game. Kahit na ang mga developer ang gumagastos. Pero dahil mahina ang performance ng dungeon namin, napakaliit lang ng budget na inaprobahan para sa amin. Kaya palaging pangit ang ayos at makeup namin. Hindi kami makahatak ng mga manunood. Manunood, tama. Madalas kasing may lumalabas na mga comment sa laro. Sa totoo lang, galing yun sa mga multong nanunood. Kapag nanunood ng horror game ang mga multo, para lang kayong mga taong buhay na nanunood ng variety show. Kung ganun, marami bang multong nanunood ng horror game? Syempre, habang patuloy na umuunlad ang antas ng pamumuhay at produksyon sa kabilang buhay. Dumarami ang mga kaluluwang ayaw ng ma-reincarnate. Sobra na ang populasyon ng mga multo sa kabilang buhay. Nagkakaroon ng inflation. Kailangan pang dumaan sa paraffle para ma-reincarnate. Kaya ang mga kaluluwang naiiwan, kailangang maghanap ng libangan. At ang panunood ng mga laro ang paborito nila.
Kung ganun, ang mga sikat na NPC sa laro, ay parang mga celebrity na rin pala. Tama, nagmix ako ng foundation. Dahan-dahan kong tinakpan ang mga punit sa gilid ng labi niya. Nang may lagay ang foundation, sa unang tingin, mukha siyang normal na tao. Natakpan pala, hindi iyon kailanman natakpan ng mga dating makeup artist. Ito ay special effects makeup ng production team. Kakaunti lang ang marunong gumawa nito. Pakitakpan na rin yung nasa leeg ko. Salamat, tinunod ko naman ang sinabi niya. Nakita kong medyo pango ang ilong niya. Kaya dinagdagan ko pa ng nose contour. Pagkatapos ay nilagyan ko rin ng highlight. Agad na naging mas defined ang buong contour ng mukha niya. Sa huli, pumili ako ng isang orange-pink na lip gloss. Make and tab at mukhang basa-basa. Mukha siyang isang inosente at mabuting dalaga. Napakalaki ng pagkakaiba, kapag ngumiti siya ng malaki at nakakatakot sa harap ng mga player. Mas magiging matindi ang impact noon. Ang tagal ko nang hindi naging ganito kaganda. Naka-makeup at suot ang kanyang wedding dress. Para siyang isang pulang rosas na may tinik. Sa paglabas pa lang niya, umani agad siya ng papuri mula sa mga comment. Tama ba itong nakikita ko? Iyan ba talaga ang slit-mouthed woman? Nagpalit ba sila ng makeup artist sa instance na ito? Napakaganda ng ayos na ito. Kahit na gustong-gusto kong makita ang mga player na natatakot at nagkakandara pa sa pagtakbo. Pero nakakasawa na rin kung puro gulat na lang palagi. Itong bagong itsura ng slit-mouthed woman ay parang sariwang hangin para sa akin. Nasiyahan ang slit-mouthed woman nang makita ang mga comment. Lumingon siya sa akin at binigyan ako ng isang espesyal na pribilehiyo. Hindi mo na kailangang sumali sa laro. Manatili ka sa kwarto ko at manood ng livestream. Kapag naubos na ang oras, automatiko ka nang makakalusot. Yan mismo ang gusto ko. Sa Bride of the Demon, hindi lang ang slit-mouthed woman ang nag-iisang bride. Pero dahil walang makeup artist, ang ibang mga bride ay sila na mismo ang nag-makeup sa kanilang sarili. Ang taste ng mga bride ay tila naiwan sa nakaraan. Bawat isa sa kanila ay may makapal na eyeshadow na parang black eye. Para silang nasuntok ng ilang beses. Wala silang kahit anong dating ng isang kontrabida. Kung ikukumpara sa makeup ng slit-mouthed woman na may pagka-inosente. Pero kaakit-akit at detalyado, talagang kahabag-habag tingnan ang sa kanila. Ang ayos nitong si slit-mouthed woman. Sinong hindi maloloko niyan? Kung ako ang player, maloloko rin ako. Ang dating tahimik na dungeon. Ang bilang ng mga manonood sa livestream ni Athan ay unti-unting tumataas. Nagkunwaring mahina ang slit-mouthed woman. At pinaglaruan ang mga player sa kanyang palad. Dahil sa kanyang panlilinlang, ang mga player, kung hindi patay, sugatan. Talagang nababaliw na sila. Ang dungeon ng Bride of the Demon. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay pumasok sa top 10 nanograms viewership ratings. Idinedeklara ko na ang slit-mouthed woman ang bago kong idol. Pupunta ako ngayon sa social media para suportahan siya. Sayang lang at hindi nakasabay ang makeup ng ibang mga bride. Kung hindi, mas magiging maganda pa sana ang dungeon na ito. Slit-mouthed woman, sana idikit mo na sa'yo yung makeup na yan. Nang makita ko ang mga papuri sa comments, hindi ko maiwasang makaramdam ng tagumpay. Sa mundo ng mga tao, isa lang akong hamak na makeup artist sa isang film crew. Mga minor na karakter lang ang naayusan ko. Sabi nila, masyadong kakaiba raw ang style ko sa pagmi-makeup. May halo raw itong misteryo at katatakutan. Hindi raw ito bagay sa mga bida. Pero hindi ko inakalang sa loob ng isang laro, ay magugustuhan pala ito ng lahat. Ito ang unang beses na nakatanggap ako ng ganito karaming pagkilala. Nang malapit nang matapos ang laro, bumalik ang slit-mouthed woman. Oo nga pala, anong pangalan mo? Wen Yao. Sige, Wen Yao. Nakausap ko na ang big boss. Gusto ka naming kunin bilang permanenteng makeup artist ng dungeon namin. Ganito, ang buwan ng sahod ay 10,000. May komisyon pa, 1,000 yuan bawat tao, kada session. Lunok ko ang pagtanggi na sana'y sasabihin ko. Naku po, bilang isang hamak na makeup artist sa film crew, nagpapakamatay ako sa trabaho buwan-buwan para lang kumita ng 5,000 yuan. Ano naman kung isa lang itong laro, mas nakakatakot ang kahirapan kaysa sa mga halimaw. Kukunin ko ang perang ito. Pero, iyong pera sa laro ninyo. Pareho lang ba sa ginagamit sa mundo natin? Huwag kang mag-alala, gamit namin ang T&D Bank. Konektado rin iyan sa UnionPay. Pwede mong i-transfer sa UnionPay card mo. Kung ganoon, ayos na. Isang beses sa isang linggo nagbubukas ang dungeon. Darating ang mga halimaw ilang oras bago ang mga player. Sa panahong iyon ang oras ng pag-aayos. Ito ang summoner. Kapag umilo ito, dalhin mo na ang iyong makeup kit at pumasok ka na para magtrabaho. Yumuko ako at isinuot ang summoner. Tingala ko ulit, nagbago ang tanawin sa paligid. Nasa isang mataong kalsada ako. Ang lahat ng nangyari kanina ay parang isang panaginip lang. Biglang tumunog ang ringtone ng cellphone ko. Tawag ni Ate Shen. Wen Yao, nasaan ka na ba nagpunta? Bakit wala ka pa? Binitbit ko ang makeup kit ko. Malapit na traffic lang sa daan. Tumatakbo na ako. Gawin mo kung gusto mo, kung ayaw mo, di huwag. Sa bulok mong teknik, kahit mag-makeup ka pa sa multo, hindi sila papayag. Naawa lang ako sa iyo kaya kita tinanggap. Kung iba iyan, matagal ka nang tinanggal. Hindi ito ang unang beses na minaliit niya ako. Lahat naman ng artistang minaikupan ko.
ay gustong-gusto ang mga makeup look na dinisenyo ko. Pero pilit pa rin niya akong ibinababa. Araw-araw akong nagpapakahirap para sa kakarampot na sahod, tapos sa kanya pa rin iikot ang mundo ko. Kailangan ko pang tiisin ang walang katapusan niyang panlalait. Sawang-sawa na talaga ako sa ganitong buhay. Kung tatanggalin niya ako, edi sige. Tutal, matagal ko nang gustong umalis. Kung hindi mo kinikilala ang galing ko sa pagmi-makeup, may ibang kikilala nito. Sasabihin ko sa inyo, nakahanap na ako ng bagong trabaho. Hindi ko na siya pinatapos magsalita. Binabaan ko agad ng telepono. Ang sarap pala sa pakiramdam na may kumpiyansa ka. At ang kumpiyansang ito, ay galing pa pala sa isang larong kinatatakutan ng lahat, para maging isang mahusay na makeup artist ng laro. Sa buong linggong ito, itinoon ko ang aking sarili sa pag-aaral. Nag-explore ako ng ilang makeup looks na bagay sa mga halimaw. Pagkalipas ng isang linggo, umilo nga ang summoner tulad ng inaasahan. Kinuha ko ang aking makeup case at pumasok sa dungeon. Sa pagkakataong ito, ang lumitaw sa harapan ko ay isang hilera ng mga bride. Bukod sa babaeng may biyak na bibig, nariyan din ang babaeng may mahabang buhok, ang babaeng duguan, at ang babaeng multo. Lahat sila ay walang makeup. Nakaupo sila ng nakapila, mukha silang mababait na mga estudyante sa elementarya. Kasi, yung makeup na ginawa mo sa akin noong nakaraan. Dumami ang fans ko dahil doon. Nagustuhan din ito ng mga kasamahan ko. Ngayon, pwede bang ikaw na rin ang gumawa ng makeup nila? Nang matanggap ko ang pagkilala nila, na-touch ako. Ang mga nakaupo sa harapan ko ay parang hindi na isang hilera ng mga halimaw, kundi isang hilera ng mga bonus. Walang problema. Ako na ang bahala. Punong-puno ako ng gana. Binuksan ko ang makeup case. Gusto ng babaeng may biyak na bibig na panatilihin ang makeup look niya noong nakaraan. Kaya inayos ko na lang ang hairstyle niya. Ang magulo niyang mahabang buhok ay kinulat ko ng malalaking alon na pang femme fatale, para mas bumagay sa aura niyang inosenteng may halong pang-aakit. Sumunod naman ang babaeng may mahabang buhok. Ang karaniwan niyang itsura ay tinatakpan ng mahabang buhok ang kanyang mukha. At gumagapang ng nakakatakot sa gitna ng kanyang buhok na tila may sariling buhay. Kayang atakihin ng mahaba niyang buhok ang mga player. Dati, medyo patok ito. Pero dahil sa Japan, may isang sikat na artistang babae. Nakapareho niya ng gimmick. Nagkaroon na ng first impression ang mga manonood. Kaya hindi na nila siya itinuturing na espesyal. Lagi na lang siyang kulelat sa NPC popularity rankings. In-analyze ko ang sitwasyon para sa kanya. Kung gusto mong tumaas ang popularidad mo, kailangan mong maiba sa kanya. Kung tinatakpan niya ng buhok ang mukha niya, ipakita mo naman ang sayo. Kung nakalugay lang ang buhok niya, mag-ayos ka ng sarili mong hairstyle. Huwag mong hayaang isipin ng audience na gaya-gaya ka lang. Kung hindi, sobrang maaapektuhan ang appeal mo sa publiko. Kung ganoon, tingnan mo nga, anong style ang babagay sa akin. Inilahad ko ang aking kamay, at hinawi ang mahaba niyang buhok, dahil laging nakatakip ang mukha niya sa buhok niya. Marami siyang pimples sa mukha. Ang pangit tingnan kapag may pimples ako sa mukha, di ba? Anong pimples? Ang cute kaya, mga pimples yan ng kabataan. Ibig sabihin yan, bata ka pa. Ang balat lang ng bata ang nagiging oily. Kapag oily, doon nagkakaroon ng pimples. Kung sa mas matanda at tuyot na balat, kahit gustuhin man, hindi na yan tutubuan ng pimples. Pagkasabi ko nyon, agad na nagningning sa tuwa ang mukha ng babaeng mahaba ang buhok. Sinong babae ba ang hindi matutuwa kapag pinuri na bata pa siya? Lalagyan muna kita ng concealer. Para sa mga nakaumbok na pimples, dapat pumili ng hindi gaanong malabnaw at medyo malapot na liquid concealer. Dapat medyo mas madilim ang kulay kaysa sa skin tone mo. Una, gagamit ako ng maliit na brush para ipahid ang concealer sa ibabaw. Pagkatapos maghintay ng 1 minuto, dahan-daang i-blend ang mga gilid ng concealer gamit ang dulo ng brush, para humalo ang kulay sa skin tone mo. Hindi nagtagal, naging mas makinis na tingnan ang mukha ng babaeng may mahabang buhok. Plain at simple lang ang style niya. Kailangan mong ipakita ang pagkakaiba ninyo. Mas magandang huwag mong tahakin ang painosenteng style. Habang hinahaplos ko ang kanyang buhok na parang talon sa haba, kung susubukan mo ang style ng isang marangal na babae noong unang panahon, hindi mo nakakailanganin pang magsuot ng wig. Ang perpekto. Pinusod ko ang buhok ng babaeng multo na may mahabang buhok. Tinipon ko ang buhok, at inikat na parang apa. Pagkatapos ay minaikupan ko siya. Manipis at mahabang kilay. Ang katiting na matingkad na pula sa kanyang mga labi ay kumikinang na parang hiyas. Ang buong ayos niya ay elegante at banayad. Malinis at pino. Wala nang bakas ng dati niyang madilim at nakakatakot na anyo. Tingnan mo, gusto mo ba? Gusto mo ba? Natulala ang babaeng multo habang nakatingin sa salamin. Medyo matagal siyang nakatulala, bago tuluyang matauhan. Gusto ko, gustong gusto ko. Dati, palagi kong iniisip na pabigat lang ang mahabang buhok. Hindi ko akalain na kapag pinusod, ay magkakaroon pala ng ganitong klaseng dating. Siguro, mula ngayon, wala nang mag-uugnay sa iyo sa pagiging isang karaniwang multo. Ikaw ay ikaw, isang ningas na may ibang kulay. Ang ibang mga bride na hindi pa name make-upan ay napatingin ng may paghanga. Bilis, bilis, bilis. Gusto ko na ring magpa-makeup. Huwag kayong mag-alala, sapat ang oras. Isa-isa lang, lumapit ako sa isang babaeng multo.
At napansin kong parang may makeup na siya. Nag-lipstick ka na pala. Ang tingkad ng kulay. Anong shade to? Siguro, type A. Natigilan ako. Natauhan din ang babaeng vampira. Ay, pasensya na. May sinipsip kasi ako kanina. Hindi ko napunasan ng maayos. Nang ngumiti siya, puno ng dugo ang kanyang mga ngipin. Kung gusto mong maging mapula, linisin mo muna ang bibig mo. Sa totoo lang, maganda na talaga ang babaeng vampira. Ang kutis niya ay mas maputi pa sa nyebe. At maganda ang hubog ng kanyang katawan. Sa lahat ng asterisk halimaw, siya ang may pinakamagandang kutis. Kailangan lang niyang masanay na magpunas ng bibig pagkatapos kumain. Huwag lang laging ipapakita ang kanyang mala asterisk palangga ng bibig. Siguradong hindi magtatagal at sisikat din siya. Gagawan ko siya ng persona. Sa tingin ko, mas bagay sa iyo. Sa panlabas, mukha kang maharlika at saplada. Pero sa totoo lang, medyo lampak ka pero cute. At kasabay nito ay may imahe ka ng pagiging inosente pero malupit. Yung ganitong klaseng karakter na maraming mukha, siguradong magugustuhan ng mga manunood. Pinroseso niya muna iyon. Hindi niya napigil ang maantig. Hindi mo lang ako mind make-upan at inaayusan. Tinutulungan mo pa akong mahanap ang aking niche sa pag-arte. Paano nagkaroon ng isang makeup artist na kasing buti mo? Ang mga makeup artist ay tulad din ng mga artista. Kailangang parehong hanapin ang kaluluwa ng karakter para mailabas ang mas matindi nitong karisma. Maingat ko siyang minake-upan. Tapos, hinanap ko sa cellphone ko ang pelikulang Twilight para matutunan niyang gumawa ng isang kaakit-akit na imahe. Noong nabubuhay pa ako, nakakatakot pa rin ang imahe ko noon. Hindi ko akalain na ngayon, puro gwapo't magaganda na ang gumaganap na tulad namin. Mukhang simula ngayon, kailangan ko ng madalas na magbapon para matuto sa internet ng mga tao. Pagkatapos nito, gumawa pa ako ng makeup para sa ilang bride na binagay ko talaga sa kanila. Hanggang sa natira na lang ang pinakahuli. Nagpakita siya sa isang anyong mapatla at parang usok. Ang katawan niya ay parang tinakpan ng isang puting asterisk kumot. Tanging isang pares lang ng malalalim na mata ang nakikita. Mahinang sinabi ng asterisk multo. Yung mga dating makeup artist, hindi man lang ako minake-upan o inayusan. Sabi niya, wala raw kwentang make-upan ako. Dahil mga mata ko lang naman daw ang makikita. Hindi ko alam kung papayag kang ayusan ako. Sa lahat ng bride, siya ang pinakamadaling hindi mapansin. Lalo na kapag nakatayo sa tabi ng puting pader. Halos hindi mo na makita ang anino niya. Pero buong paninindigan kong sinabi sa kanya. Siyempre, kahit na isang pares lang ng mata ang nakikita sa iyo. Kaya mo ring maging agaw pansin. Bumakas ang pag-asa sa kanyang mga mata. Talaga, ako na ang bahala. Ang iba pa niyang mga bahagi ay kulay puti. Mas babagay sa mga mata niya ang mas matatapang na kombinasyon ng mga kulay. Kumuha ako ng eyeshadow. Pagkatapos ko siyang lagyan ng light apricot bilang base. Naglagay ako ng kulay grapefruit sa sulok ng kanyang mata. Shimmery champagne color naman sa dulo ng kanyang mata. At bilang panghuli, mula sa aking makeup kit, kumuha ako ng isang maliit na kahon ng dinurog na gold foil. Naglagay ako ng gel sa kanyang talukap at kilay.